Buti pa si Vivo guys, nakakapagbigay na nga po ng malaking battery dito nga po sa may budget po nila. Ito po guys ang Vivo Y21D. Nakuha ko po siya guys ng around 6,000 pesos na nakaraang sale sa may 12-12 sale nga po niya. Meron po siyang 6.5 mAh siya battery at naka 44 watts nga po na charger siya. Napakalaki po niyan guys. Mas malaki pa compare po sa 90% ang mga smartphone ngayon. Dito nga po sa mga budget friendly na mga presyo. Tapos isa po ito sa merong pinakamurang magandang build quality na kahit po naka-plastic lang. Dahil meron nga po siyang IP68 and IP69 na ratings. Ibig sabihin pwede siyang malubog sa tubig. At pwede po siyang i-consider ng mga rider natin dyan. Dahil pwede nga po siyang mabasa. At at the same time, matagal nga rin po siyang malobat. Dahil nga po sa napakalaking battery. At kung yan nga po yung hanap natin yung meron pong malaking battery at magandang build quality, I think hindi po kayo magsisisi dito pa sa may Vivo Y21D. Yun lang po guys. Thanks for watching. Oh, bakit nandyan ka pa? Tapos na yung video natin guys. Yun lang po yung review natin sa may Vivo Y21D. Maganda yung battery, maganda yung build quality. Okay na po yun. Dahil kung titingnan pa natin guys yung ibang specs na po ng smartphone na to, doon ka na magugulat. Para po maibigay sa atin ni Vivo yung magandang build quality at yung malaking battery. Kaya asahan nyo na guys. Marami po siyang tinipid dito sa may specs niya. Dito pa lang po sa may software nga po ni Vivo, hindi ko maintindihan to guys. Masyadong mabigat pong gamitin itong Pantash OS niya. Mabilis pang gamitin ng XOS po ni Infinix. Tapos dito nga po sa may display niya, para po sa may around 6,000 na presyo sa may base version niya, is naka 9 Hz lang po yung ating refresh rate. Saka po naka 720p lang yung ating resolution. Or maybe baka iniisip nyo, ang panlaban po ni Vivo is yung kanyang magandang camera. I mean, syempre yung magandang camera, yung magandang forma ng camera. Pero ito po yung actual na quality niya. Itong mismong picture po na pinoproduce po ng Y21D. Ito yung ilang sample natin sa may camera nga po ng Y21D. Kayo na po yung humusga kung sa tingin nyo po maganda ba yung ganitong klase ng camera para po sa may ganyang presyo. Kung gagamitin nyo nga po siya as camera phone. Well guys, isa lang po yung masasabi ko rito. Sa dami ko po nagamit ang smartphone sa mga ganitong presyo, mukhang ito pong si Vivo Y21D ang isa sa pinakapangit na camera na nagamit ko. Maganda pa po yung camera ng Tecno saka po ni Infinix na mas mura dito kay Vivo Y21D ngayon. Lalo pa guys kung i-compare nga po natin yung kanyang camera sa ibang smartphone po nakapresyo niya. Yun nasa around 6K to 8K nga po na presyo. Baka doon yung masabi na ang pangit po talaga ng camera ng Y21D ngayon. Alam niyo nakakainis pa sa may smartphone na to. Para po sa mayroong 6,000 or less than 7,000, naka 128 lang po yung storage na makukuha natin. Tapos lalo pa nakakainis, yung 256GB, din nasa kulang 9K nga po yung kanyang presyo, para lang po sa mataas sa storage. Actually, wala naman na sana akong problema dito nga po sa may storage niya, kahit naka 128 lang to, kahit nga 10K to guys, kahit naka 128 lang. Wala kang problema doon, basta maganda yung kanyang ibang specs. Ang problema po, isipin mo para sa may 6,000 or kulang 9K nga po na presyo para po sa malaking storage niya. Yung processor naman po niya is naka-Unisoc T7250 lang po na processor. Alam niyo kung gaano kalakas yan. Kasing lakas lang po yan guys. Ng maraming smartphone po sa mga kulang 4K nga po na mga presyo. Yung iba nga po guys kulang 3,000 pa pagka nagsisale. Pero ito pong si Vivo, ang pinakamurang presyo po niya is naka 6K nga po siya. Pero yung processor niya, pangkulang 4K lang. Kaya para maging 6K to 9K nga po yung presyo ng smartphone na to, masyado pong overpriced yan. Hindi porket malaki yung kanyang battery. Hindi porket naka IP68 to, sobrang panalo na po niya. Dahil tinipid naman ni Vivo yung ibang specs nga po ng smartphone na to. Dahil kung titingin po tayo sa ibang smartphone brands na kasing presyo po ng smartphone na to, or actually guys kahit nga mas mura, makakakita po tayo nang at least po merong 5,000 mAh siya battery. Yung iba nga po nasa kulang 6K yung battery. Pero yung camera, yung display, yung performance, doon nyo po makikita na mas better po yun. Compare po dito kay Vivo na malaki lang yung battery at naka IP68 lang. Pero yung ibang specs niya, tinipid naman ni Vivo. Dahil kung gusto nyo nga po ng malaking battery sa isang smartphone ngayon, nandyan nga rin po ang Tecno Pova 7 na 7,000 mAh yung battery. Tapos mas mura pa yung presyo compare kay Vivo. Tapos mas malakas pa yung processor at mas maganda yung display. Mababagalan po kayo dito guys kung mahilig nga po kayo mag-Mobile Legends. Matagal nga siyang malobat, kaso masosora ka naman gamitin. Pero alam nyo nakakagulat dito guys. Buti naman binigyan na po tayo ni Vivo
ng dual speaker dito nga po sa budget friendly na smartphone nila ngayon. Medyo nakakagulat yan. Sana ginawa na lang po ni Vivo na kahit naka 6,000 man lang po na battery. Or kahit nga po naka 5,000 na yung siya battery. Tapos Helio G100 po yung processor niya. Para naman kahit papano, hindi po ganyan kahina yung performance niya. Kung ginawa po ni Vivo yan guys, sigurado marami pa nga po matutuwa sa kanila. Syempre kasama na ako doon. Ang kaso lang po, ang ginawa po ni Vivo, ibig sabihin po tayo ng magandang specs. Ang binigay po sa atin, magandang design. Actually, marami naman po talagang bumibili ng mga Vivo. Di nga po sa magandang design. Kaso para sa naman yung magandang design niya, kung design lang po yung maganda. Pero pagka ginamit mo na, mabagal naman gamitin. Alam mo ginawa ni Vivo dito guys, baka sakalin meron po kayo nagustuhan na smartphone sa kanila. Like po ng Vivo V40 Lite o ng Vivo V50 Lite. Ang problema nyo, nakita nyo nga po yung presyo, napakamahal po niya. Na umaabot nga po ng 15,000. Then nakita mo yung design nga po ng Vivo Y21D. Yun, mukhang maganda rin yung kanyang design dahil nga po, hindi sila nagkakalayo ng mga mid-range ni Vivo. Kaso doon mo naman makikita. Magkamukha nga po sila ng design, yung mahal na Vivo, saka yung murang Vivo. Kaso doon ka naman magugulat. Napakalayo po ng mga specs nila. Sobrang baba po at sobrang bagal. Literal na ganda lang, pero wala namang ibubuga. Matagal nga malobat kaso pang Facebook lang. Di mabagal nga po siya sa games. Ang ganda nga ng camera design, kaso design lang. Dahil kung malaking battery lang po ang hinahanap natin sa isang smartphone, meron po akong isang marerecommend sa inyo. Ito po guys, kapatid po ni Vivo, pero meron pong kahit papano, mas decent na specs compare po sa Mi Y21D. Gagawan ko na lang po ng review yung smartphone to sa susunod na video natin. Thanks for watching.